Hello po, greetings mga kababayan. Karaniwan sa mga oras na ito, sa man kayo naroroon, kayo ay okay at nasa mabuting kalagayan. Karaniwan, no? Lalo na yung ating mga OFWs, no? It could be good morning, good afternoon, or ay tanghalian na dyan sa inyo, no? So, whatever, kung anumang oras o time zone meron po kayo, I wish you all the best in life, no? Lalo na ah, sa mga oras na napapanood po ninyo ang video ito, no, yung ating channel. Oh, by the way, I would like to express my appreciation po, no, sa ating mga viewers, mga subscribers po natin at saka mga likers po natin na hindi po talaga at wala pong sawa na nagsubaybay po sa ating mga videos. Thank you very much, no? Lalo na yung mga hindi po nag-escape ng ads at saka yung nagla-like po. Alam po niyo kasi kung magla-like po kayo, mas lalo po tayong manonotice, no? At mag-share po kayo, manonotice po tayo, no, ng algorithm ng YouTube. At that means, the more na ma-spread out po natin at mabigyan po ng kahalagahan ang ating pong advokasya na makapagbigay po ng legal na impormasyon o kalaman, no, sa ating mga kababayan, no, saan man po kayo o sila naroroon. Sabi nga natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. Alright, maraming salamat. Ang ating pong, by the way, no, sa hindi pa po nakakilala sa akin, no, ah, ito pong muli sa Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy, ng ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. All right. So, ang ating pong bibigyan ng daan, no, sa ating episode nito ay sulat po sa atin ng isang kababayan po natin na isang OFW from Israel. So, itago natin siya sa pangalang si Nela na lang, si Nela R. All right? So, ang sabi niya sa atin, no, in jest, no, ang sabi niya sa atin ay paano daw po ang gagawin niya? Meron pong nagkakautang sa kanya ng 200,000 pesos at ito po ay matagal ng utang, no? At itong OFW, ang nag-utang po sa kanya, umutang sa kanya, ay isa rin pong OFWs na nakabasid man daw po sa Kuwait. Ngayon, yung 2024 ay nagkaroon sila ng parang pagpupulong sa barangay at nagkaroon po ng tinatawag nating kasunduan o compromise settlement na kung saan ay nangako po na magbabayad po buwan-buwan yung uh, nagkautang sa kanya, no? But despite of that, palagi lang pangako, no, na tumagtatawagan sila sa telepono, ay hindi naman tinutupad yung kasunduan nila na magbabayad buwan-buwan. So that was in 2024. So ano daw po ang kanyang gagawin, no? Kailan ba na magpadala pa siya ng demand letter, no? Dito sa nagkakautang sa kanya. All right? So base sa ating pagkaunawa sa sulat sa atin, no? Ganito 'yon, hindi na po niyo kailangan pang demand letter dahil una, nagkaroon na po kayo ng compromise settlement sa barangay. In fact, kung base sa compromise settlement nito, no, ay pwede na po kayong kung hindi ito natupad, no, within 6 months, pwede na po kayong maski doon sa barangay mismo, no, sa pamamagitan po ng barangay chairman ninyo, no, ay pwede po niyang ipatupad dito, no. Meron po naman silang kapangyarihan na gawin ito, no, kasi meron na kayong compromise settlement. Okay? So, anong pwedeng gawin ng barangay? Ay pwede po niya itong, kung meron pong alam kasi niya, yung bahay ng inyong nagkakautang sa inyo, maaaring puntahan niya doon at pwede po niyang i-levy yung i-garnish, no? Yung mga personal properties nung nagkakautang po sa inyo base dito sa compromise settlement na to. Okay? So, pero ang nangyari kasi dyan, no, ay kung nagkaroon kayo ng compromise settlement, usually merong 10 araw yung nagkautang sa inyo na kung hindi siya conforme doon sa compromise settlement, maaari niya itong questionin. Kung wala naman siyang ginawang pagtatanong, pagko-question doon, no? So that means magiging final at executory na yung inyong compromise settlement. But unfortunately, no, since 2024 pa ito,
So that means na although valid pa rin ang inyong compromise settlement, ay hindi na po ito maaaring mapatupad pa sa inyong barangay. Kasi po, ay nakalipas na po ng 6 months. Pero hindi nangahulugan na hindi na valid ito, no? Maaaring kay dahil nandiyan kayo sa Israel, no? Ang maaari ninyong gawin ay magpagawa kayo ng special power of attorney, no? Kung meron kayong kakilala diyan sa humingi ng tulong diyan sa ating Philippine Consulate sa Israel, no? At magpagawa kayo ng special power of attorney. Yung special power of attorney or SPA, no, kung tawagin natin, dito nyo ilalagay, no? Kung sino ba ang inyong attorney in fact o representative o kinatawan ninyo sa Pilipinas na mag-act for and in your behalf upang sa ganon makipag-ugnayan sa barangay or maaari siyang mag-file ng motion, no, sa korte, no, for the issuance of the writ of execution, no, dito sa base sa inyong compromise settlement. So dahil 200,000 lang, no, ang pagkakautang sa inyo more or less, ay ito po ay may jurisdiction po dito yung small claims court. Okay? At yun, tandaan na po natin na ang inyong kinatawan po sa small claims court na yan ay hindi siya dapat abogado dahil ang abogado po ay bawal po na humarap sa small claims court at ganun din sa barangay, no? So, yan ang inyong gagawin. So, aatasan ninyo ang inyong kinatawan sa Pilipinas to act and for in your behalf. Mag-file siya ng petition or motion sa korte, no? Para magkaroon na ma-issuean ng writ of execution. Pag nagkaroon ng writ of execution, ay ito po ay maipatupad sa pamagitan ng sheriff po ng korte, no? Na pumunta doon sa bahay ng nagkakautang sa inyo at maaari pong i-garnish ang mga personal properties o ari-arian na nagkautang sa inyo, no? At those properties that are not exempt from execution. Okay? So yan po ang inyong gagawin. Ngayon, maaari din ang inyong sheriff ay makipag-ugnayan din sa Overseas Workers Administration, no? Yung OWA, no? Na humingi ng assistance na kung saan ay maipatupad ang nilalaman po ng writ of execution. So sa pamagitan ng kanilang office, no? Sa mga overseas office nila, no? Diyan sa Kuwait, maaari ding magkaroon ng ipapatawag po, no? Magkaroon po ng representation ang labor officer doon upang maipatawag po itong si nagkakautang sa inyo upang sa ganun ay ma-implement, no, maipatupad ang order ng korte. Okay? So yun ang maaari ninyong gawin, no? At harinawa ay mabigyan kayo ng peace of mind, no? Paano ninyo maisagawa, no? At maipatupad ang inyong compromise settlement, no, na napagkasunduan ninyo sa barangay dito sa Pilipinas. Okay? Maraming salamat. Oh, by the way, ay bago po tayo magpatuloy, pwede po bang makahingi po sa inyo ng pabor, no? May pinopromote po tayong libro, no, ng inyong lingkod. So kung interesado po kayo, paki-screenshot lang po, no, ang nakikita niyo diyan sa screen, no? Pwede kayong umorder ng libro natin and highly recommended po kahit hindi po kayo lawyer, ito pong legal handbook, no? A daily companion for all. You can order online, no? Ito pong legal handbook nito contains the extract of or the abstract of the different laws, no, na may kinalaman mo sa pang-araw-araw na buhay po natin, no. Nandyan po ang family law, meron pong law on properties, meron pong batas po dyan, no, mga extract po tungkol sa lupa, tungkol sa pagpatitulo, tungkol po sa usaping halimbawa ay legal separation, annulment, may problema tayo sa birth certificate po natin, no? Mana, no? Pagpatitulo ng lupa, tax declaration certificate and all these things na
may kinalaman po, no? Ordinary sa buhay natin. At karaniwan po dito ay nadi-discuss po natin dito sa ating channel. Okay? So it could be very helpful kung meron po kayong kopya, no? Sa inyong bahay o sa inyong workplaces sa nasabing libro. Of course, highly recommended din yung ating tinatawag na handbook on our Bill of Rights, no? Na kung saan ay nandito po yung mga basic po natin na guidance po no reference materials, no? Na may kinalaman po sa karapatan po natin, no? It has something to do with arrest, search warrant, no? Warrantless arrest, no? Or kung ano bang gagawin natin kung ang isang tao ay under custodial investigation, no, sa ilalim ng batas po natin. So malaking bagay po kung meron po kayong kopya ng mga nasabing libro, okay? For reference purposes only, okay? Nandito po yung usapin, no? Kailan ba tayo pwedeng maaresto ng walang warrant? Dapat ba talagang may warrant of arrest? Ganon din ang pag-search o paghalughog ng mga properties po natin, okay? And of course, nasa ano na po tayo ngayon, digital na po world tayo ngayon, no? Kung saan meron na pong tinatawag natin mga cyber crimes, no? So pag ang ating pong mga electronic gadgets, no? Cellphone po natin, laptop, ating pong computer, okay? Basta electronic devices po na magagamit po ito sa isang krimen, then papasok na po si cybercrime dyan at si cyber warrant na kung saan ang ating mga electronic gadgets ay could be subject to cyber warrants na ma-examine po ito, no? Magkaroon po rin ng forensic examination at masusuri po, no, ang anumang nilalaman ng ating mga electronic gadgets nito. Siyempre, pag ganyan po, siyempre yung ating issue sa privacy, maaaring apektado po dyan. So, kinakailangan meron pong cyber warrant muna na hindi nila basta na lang na makuha yung ating mga electronic gadget na wala pong pahintulot muna sa korte. Ang tawag po ito ay cyber warrant po. Okay, iba po ang mga klaseng cyber warrants. Okay? So, malaking bagay po, no, kung meron po kayong mga kopya ng librong aking nabanggit. The rest of the books po, meron po tayong labor law sa Compendium, meron din po tayong corporate law annotated, and of course, yung the Code of Professional Responsibilities and Accountability o CIPRA. So ito po highly recommended sa ating mga practitioners, mga panyero ay panyeras, no? If you are interested, meron po silang branches dito sa Quezon City, Manila, Mandaluyong, at Makati, and they have also branches in Cebu and in Davao. You could also order online, no? Free delivery po. Okay? Mga hardbound po, mga libro pong ito, no? And sa mga practitioners po natin sa labor and industrial relations, mga HR practitioners po natin, of course, mga corporate lawyers po natin, tsaka yung CIPRA, yung ating pong Bible, I highly recommended po that you have copies of these books, no? For your ready reference sa inyong office. All right? Maraming salamat. Okay? So I hope, no? You can have a copy of these books, no? Malaking bagay po 'yan, malaking tulong po, no, sa ating practice, no? Tsaka sa atin na rin kahit na hindi po kayo lawyer, no? Particularly ito pong ating legal handbook, no? Yung ating pong legal handbook po natin at saka yung handbook on our Bill of Rights. Okay? Maraming salamat. All right. So, sa mga kapapasok pa lang, no? Can I ask you a favor? Kung hindi pa kayo pag-subscribe, paki-click lang po ang subscribe, shares, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun, pag mayroon po tayong mga updates, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode po natin. Okay? Maraming salamat sa inyong pagtangkilik and I hope to see you again, no, in the next video po natin. Bye-bye and God bless.